Praise Release. Alas 5 ng hapon kaagapa, ito ang programang Praise Release sa himpilang 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company, FEBC Philippines. We are located in Ortigas Center, Pasig City at miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Aloha Cero. Marinig din natin kasama dito sa programa. Andiyan sina Grace Estabilio, Abse Di Ferrer, Kayla Escalante, and Aruel Mendoza. Simula pa lang ng ating programa, shout out na po tayo. Claire Palado, Ana Tenedero, Ellen Linga, Nora Cancelo ng Caloocan City, Dayan Elefanio, Cassie Belen, Beth Padasas ng Malabon, kay Kuya Ray Bondok dyan sa London, wow parang ang lapit, Bang Di Matulak, Edis Paglinawan, Emma Villanueva, Romer Soliano, Karen and Mayan Damian, Tatay Noli and Nanay Julie Damian, kay Leonora Varilla ng San Ildefonso, Bulacan, at kay Marilyn Baniel. Magandang hapon po sa inyo at meron tayong magandang deklarasyon ng pagpupuri sa Panginoon. Mula po ito sa Psalms 18 verses 1 to 3. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia mula sa mga awit 18:1 hanggang 3. O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Tulong sa bawat panahon, bagong
na na. Na 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 na. Ang newest single of Glory Fall, composed by Toby Hoysen, Sa Ngalan Mo. Nabasa ko lang kailan lang na yung pangalang Jesus matatagpuan in more than 6,000 languages. Ang dami nun At marami pang dumadagdag na mga lingwahe taon-taon. For a follower of Jesus Christ like me, the name of Jesus has a sacred ring to it. You know, it sounds holy and divine. But when the New Testament was actually unfolding, Jesus po was a very common name. Yet this Jesus, this Christ being named Jesus, Yeshua, meaning Yahweh saves, is most appropriate. Kasi yun yung ginagawa niya. That's what He does. Jesus saves. Jesus has been more than just a name simula noong unang Pasko. Si Jesus po ang aking talagang pinanghawakang comfort in the highs and lows of life. Tanging pag-asa sa gitna nitong pandemya. Kagapay kapag naniniwala at nagtitiwala ka kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, meron kang tiyak na buhay sa pangalan niya. No other name under heaven giving among men that we can be saved, only in the name of Jesus Christ. Kaya kung sa anumang bagay, sa salita man o sa gawa, we have to do it in the name of the Lord Jesus. Sapat na, higit pa. Pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, minsan pa di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na, higit pa.
sabihin mo to sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Inawit ni na Jonel at Arden Pica sa kanilang medley cover ng Musikatha and Romel Guevara Originals. Sapat na at higit pa, pati yung mahal na mahal kita, Panginoon. Pagkatapos nitong susunod na medley maririnig natin, andyan si Grace Estabilio para po sa ating unang praise item for today. Eto muna, ang Papuri 22 medley dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Carla Martinez. Sa'kin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat hinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tanan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-isa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakilala kay Jesus. Kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Sa puso mo mananahan tunay na kayamanan. Hinihintay lamang niya kung siya'y iyong pagbubuksan. Tanging kay Jesus mo matatagpuan tunay na yaman magpakailanman. Tunay na yaman magpakailanman. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Purihin siya sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang
sumasamba. O Jesus, dakila ka, aking alay ko sa'yo. Panginoon ang buhay ko, ngayon magpapay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang pinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig ko, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, mas kailan pa man. Isip nakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, Awitin natin, papuring awit, puring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, ay awitan, papuring awit, puring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, awitin natin, papuring awit, puring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, ay awitan, papuring awit, puring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Dakila ka, O Diyos. Okay ganda na makita na tayong lahat magkaisa sa isang musika. Limutin ang alitan ng gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan. Okay ganda na makita na tayong lahat magkaisa sa isang musika. Limutin ang alitan ng gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging daan. Tanging daan. Si Jesus ang aming musika. Tanging daan. Naroroon ako. Tanging daan. Magkaibigan tayo sa isa't isa. Sa puso ko mananahan si Jesus, si Jesus, si Jesus, tanging daan. Praise Release. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27.
Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Praise Release. Nature lover ka ba at nasubukang sumali sa mga environmental cleanup drive? Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Grace Estabilio na unang maghahatid sa iyo ng encouraging story patungkol sa pagmamahal sa ating kapaligiran. Hindi na bago ang ganitong kwento, pero alam natin na kapag may pagtutulungan, napapabilis ang gawain dahil nandoon ang maayos na samahan at pagkakaisa. At higit sa lahat, napapaganda hindi lamang ang buong kapaligiran, kundi pati na ang kalooban ay gumagaan. Kagaya na lamang ng ginawang paglilinis sa kabundukan sa Mindanao. Nasa kabuuang 132 mountaineers ang nag-volunteer at nagtulong-tulong sa isinagawang 5-day clean-up drive sa Mount Apo na malapit sa Davao City, Davao del Sur Province at Cotabato Province. Ayon kay Chief Environmental Officer ng President Roxas Sub-Senro Field Office na si Shirley Uy, ginawa ang clean-up activity mula February 22 hanggang 27, kung saan hinati ang volunteer sa 2 grupo. Nasa halos 200 kilo ng basura ang kanilang nakolekta, kabilang na ang mga plastic, food wrappers at liquor bottles. Sinabi ni Uy na isa ring Deputy Protected Area Superintendent na kinailangang durugin ng mga volunteer ang mga bote sa maliliit na piraso para mailagay sa plastic containers at madaling mailipat. Sinementohan din ang mountain boulders na na-vandalize. Ang clean-up drive na ito mula itaas ng bundok hanggang ibaba ay bahagi ng mga paghahanda sa planong pagbubukas sa Cotabato Trail ngayong Abril at ma-enjoy muli ang kagandahan ng Mount Apo. Sinarado rin kasi ito simula noong kalagitnaan ng taong 2019 nang matamaan ng lindol ang probinsya. Marahil kung isa kang nature lover at ito ang makikita mo sa kalikasan, makakaramdam ka ng pagkadismaya dahil sa ibang irresponsableng climbers. Sa halip na ilagay sa tamang tapunan ay kung saan-saan na lamang ito inilalagay, lalo sa hindi nakikita. Mabuti na lamang at may mountaineers na may pusong tumulong para malinisan ang paligid at mapanatili ang ganda ng kalikasan. Kaloob ng Panginoon ang kalikasan kung kaya't dapat na ito'y ating mapangalagaan. Nahahayag sa Henesis 2:15, inilagay na Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Pinahintulutan ng Diyos ang tao na umani at kumain upang maging malusog at masaya sa bawat araw. Ngunit hindi nangangahulugan na sa ating pag-ani ay hindi na natin papalitan ang mga halamang nauubos. Kinakailangang magpatuloy ang pagtatanim sa bawat panahon upang hindi magkulang ang supply ng pagkain sa mga mamamayan. Sa lahat ng mga nasisiyahang kumain at magmasid sa kapaligiran, hindi nangangahulugan na hahayaan nating makalat at magulo ang paligid dahil may kaakibat na responsibilidad ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin. Magkaroon tayo ng disiplina sa mga bagay na ating daladala, maging ito ay pagkain, inumin o anumang bagay. Sa lahat ng mga mountaineer na nagbigay ng panahon na makipagtulungan sa paglilinis ng Mount Apo, saludo po kami sa inyong pagmamahal sa ating kapaligiran. Malaking tulong ang kalinisan at kaayusan sa mabangong simoy ng hangin at higit sa lahat sa maaliwalas na kaisipan. At iyan ang aking hatid sa iyo. Ako po si Grace Estabilio.
Ako si Pastor Jim Villafuerte mula CBN Asia. Samahan mo po ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang mga kababayan po namin sa business sector. Alam niyo po, Panginoon, ang epektong nadulot ng pandemyang ito sa kanilang negosyo, sa kanilang pamilya, at sa kanilang buhay. Kasama na rin po ang mga trabahante ng kanilang mga businesses. Ang dalangin ko po, Panginoon, buksan mo po ang mga oportunidad sa kanila. Pasaganahin mo pong muli ang kanilang negosyo at pag-angkat na rin po ng mga produktong ito. Kayo po patuloy na pumilos sa aming gobyerno kung paano sila matutulungan sa iba't ibang bahagi ng kanilang pagninegosyo. Salamat po, Panginoon, dahil po may pagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Praise Release. Alas 5:30 po ng hapon, nakikinig ka sa 702 DZAS. Ako po, si Aloha Cero. Kasama ang mga naka-duty natin on-site, sina Reggie Villena, Nathaniel Peralta at Reynaldo Pagador. At marami pa tayong mga music and praise items for this next half hour. Narito po sina James Bernahe sa kanyang likang awit, ang Magtiis Hanggang Wakas, at pagkatapos niya yung cover ni Jezreel Sabado sa isang acoustic mashup. Maraming magsasabing ako ang Kristo. Maraming lilitaw na bula ang propeta. Lindol at kahirapan sa iba't ibang dako. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Huwag kayong padaya kanino man. Huwag kayong maguguluhan. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas, maghaharing kasama ni Kristo. Ang magtiis hanggang wakas, may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Marami ang magpaparoon at parito, aghamat karunungan ng tao'y lalago. Tanda at kababalaghan sa kalangitan, ngunit hindi pa ito ang wakas. Huwag kayong padaya kanino man. Huwag kayong maguguluhan. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas, maghaharing kasama ni Kristo. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang wakas, maghaharing kasama ni Kristo. Ang magtiis hanggang wakas,
buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kadakilaan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kadakilaan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa amang panahon, wala kang katulad. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Wow, Tagalog Worship Acoustic Mashup sa pangunguna ni Jezreel Sabado. Nakikinig ka sa 702 DZAS, isa po kaming AM station ng FEBC Philippines. Ito po, may balitang dala sa atin ngayong hapon ng linggo, ang ating kaagapay na si Abse Di Ferrer. I raise a hallelujah. Hi
Hi kaagapay! Ito po si Absi Di Ferrer at muling maghahatid sa iyo ng istoryang inspirasyon at pag-asa. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na walang-wala? Yung hindi ka nakapagtabi at nakapaghanda kaya nung oras ng pangangailangan, ika'y nakatulala. Ito ang inisip agad ng dating nagtatrabaho sa barko na nakilalang si John Ebreo kung kaya't hindi nila naranasan ito. Maalwan na buhay ang dala ng pagtatrabaho sa barko, pero sa oras na matapos na ang kontrata, wala na ring kita rito. Kaya nang bumalik si Ebreo ng bansa, ginamit niya ang kanyang perang inipon para makapagpatayo ng sariling gasolinahan. Naibahagi niya rin na tumulong rin ang kanyang ama para maisakatuparan ang pagtatayo nito sa pamamagitan ng pagbebenta ng sasakyan. Bunga ng kanyang pagsisikap, disiplina sa pag-iipon at kagustuhang umahon. Nakapagsimula sila ng kabuhayan noong kasagsagan ng pandemya. Hinikayat rin ni Ebreo ang publiko na huwag hayaang mapunta lamang sa mga luho ang perang pinaghihirapan. Aniya, habang maaga, sanayin ang sarili mag-ipon at mamuhunan sa kabuhayan. Totoo nga ang kasabihan, kapag may isinuksok, mayroon ring madudukot. Kung iyong maaalala rin sa Biblia, sa mga kawikaan, Kabanata 6:8 na nagsasabing, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nga'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinuno sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Napakagandang paalaala ito sa atin. Ito'y nagpapakita sa kahalagahan ng pag-iipon at pagiging masinop dahil hindi tiyak ang oras ng kagipitan. Mahalaga na ika'y handa at mayroong mapagkukunan sa oras ng pangangailangan. Kaagapay, sana at napagpala ka ng istoryang ito at mayroon kang napulot na aral na magagamit mo sa pagharap sa iyong buhay. Muli, ako po si Absi Di Ferrer. Happy weekend, kaagapay! O Diyos, ika'y pupurihin ko. Buong buhay ialay sa'yo. Ang lahat ng aking nararanasan patungo sa iyong pagmamahal. Ikaw, O Diyos na nagbigay kahulugan sa buhay ko, walang katutunan. Ikaw, O Diyos, noon magpakailanman, walang hanggang aking paglilingkuran. Magpakailanman, pag-ibig mo'y aking pagmamasdan. Katapatan mo'y dakila sa buhay mong nilikha. Purihin ka, O Diyos. Ikaw, O Diyos na nagbigay kahulugan sa buhay ko, walang katuturan. Ikaw, O Diyos, noon magpakailanman, walang hanggang aking paglilingkuran. Diyos, purihin ka ngayon magpakailanman, pag-ibig mo'y aking pagmamasdan. Katapatan mo'y
sa buhay mong nilikha. Purihin ka, O Diyos. O Diyos, purihin ka ngayon magpakailanman. Pag-ibig mo'y aking pagmamasdan. Katapatan mo'y dakila sa buhay mong nilikha. Purihin ka, O Diyos. O Diyos, purihin ka ngayon magpakailanman. Pag-ibig mo'y aking pagmamasdan. Katapatan mo'y dakila sa buhay mong nilikha. Purihin ka, O Diyos. Tapatan mo'y dakila sa buhay mong nilikha. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Praise Release. Maraming salamat, Arlene Zapanta, sa pag-awit ng Purihin Ka, O Diyos, an original composition by Pastor Sherwin Sandoval. Shout out po sa DZAS regular listeners. Nandyan sina Ate Dorleen and Mommy Evelyn Carriazo ng Batangas, kay Nanay Nora and Tatay Fidel Cabantog ng Tarlac, kaya pong Iling at Apong Maring ng Pampanga, Joanne Arevalo, Edgar Arasa, John Amaro, Lirio Sebuk, at kay Lailani Mejino. Siyempre po, mabatiin ko ng blessed 16th birthday ang isa sa aking mga nagagwapuhang pamangkin, si Isaac Nicolay Cero. God bless you, Lai. I love you. Yan, patuloy po tayo magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabayan nating umawit. Una, si Angel Dacudaw, at pagkatapos, sina Pastor Luis Baldomaro at Ethel Alon. Dito yan sa 702 DZAS. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tao
sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Pagkat sa piling mo, Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito si Pastor Rod Corcuera ng Maranatha International Baptist Church. Samahan niyo po ako sa panalangin ng bayan. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin Panginoon sa aming pong pinagdadaanan, lalo tigit Panginoon yung karamdaman na dinaranas po ng mga tao, magbigay ka po ng pagkakataon na magkaroon po ng isang vaccine na magagamit po namin upang magkaroon po ng lunas sa karamdamang ito. Lalo tigit Panginoon, nilalapit po namin ang mga government official ng aming pong bansa, ang aming pong dalangin. Sila po yung maging matapat Panginoon sa mga pinagkatiwala po sa kanilang posisyon. Gampanan po nila ng mainam Panginoon yung mga bagay na dapat po nilang gawin. Dinadalain ko po Panginoon na bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano po sila gagawa ng mga batas na naaayon po sa iyong kalooban at magkaroon po sila ng mas malalim na relasyon sa iyo, Ama, bilang Diyos, Panginoon ng kanilang tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang FEBC Philippines. Ito ang aming pahayag. Ikaw ay Diyos, Panginoong Jesus. Hello kaagapay, kamusta ka? Ako po si Kayla Escalante at hatid ko sa iyo ang ilan pang kwento na nawa ay magbigay sa iyo ng inspirasyon. Alam mo ba ang Hippocratic Oath? Ito ang luma at kilalang Greek text ukol sa sinumpaang tungkulin ng mga medical expert para sa mga pasyente. Ito naman ang pinanindigan at ipinakita ng isang doktor sa baryo ng Cebu na si Doc Alfie Kalingasyon. Wala kasing supply noon ng nireseta niyang gamot ang kanilang health center at wala ring pambili ng gamot ang isa sa mga pasyente niya, kaya naman binigyan niya ito ng pera. Nangyari ito noong 1 taon at limot na nga ni Doc Alfie ang pangalan maging ang muka ng pasyenteng ito. Ngunit laking gulat niya nang kamakailan lamang ay lumapit sa kanya ang naging pasyente at ibinalik ang perang ibinigay ni Doc Alfie. Akala niya ay bumabalik ito para lamang sa panibagong pagpapakonsulta,
Ngunit iniabot nito sa kanya ang itinuping papel na may lamang pera sa loob. Sabi ni Doc Alfie, hindi niya ito akalain dahil hindi niya naman sinabi na kailangang ibalik ng pasyente ang perang ibinigay nito dahil ang nais lamang niya noon ay gumaling ang pasyente. Na-realize ni Doc Alfie na tila ba kung sino pa ang hirap sa pinansyal, siya pa ang may busilak na puso. Salamat po sa nakakaantig na kwentong ito ng pagbibigay at pagbabalik. Ikaw kaagapay, paano mo ibabalik ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa iyong buhay? Marahil, paano rin ang tanong mo dahil mayaman nga naman ang Diyos at lahat ng bagay sa mundo ay pagmamay-ari niya. Pero alam mo ba kaagapay ang nais niya mula sa atin? Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano man ang talento na meron ka, gamitin mo ito kaagapay upang bigyang papuri ang Diyos. Ilaan mo ang iyong oras sa bagay na malulugod ang Diyos. Gamitin at panatilihing maayos ang iyong katawan bilang pagbibigay karangalan sa Diyos. Kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at ialay sa Kanya ang iyong buhay. Ito lamang ang maibibigay natin sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat kaagapay dahil wala naman sa edad ang pag-aalay ng buhay sa Kanya. Right now is the time kaagapay. Hindi bukas o sa susunod na buwan. Habang nabubuhay, hayaan mong maging handog na buhay ang iyong sarili bilang pagbibigay balik sa Kanya. Para sa Praise Report, ako po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay! Praise Release. Hey, Kayla E. in the house. Maraming salamat, Kayla Escalante. Muli po, maraming salamat sa pagsama sa amin. Maayos na pakikinig. Kina Nanay Marites Balatukan. Belated birthday po. Nasa Qatar si Nanay Marites. Siya po ang butihing ina ng aming kaagapay dito na si Wen Mark Balatukan. God bless you po, Nanay Marites. Keep safe. Hello rin po kina Nida Culia, Cecil Oribiana, Miriam de la Cruz, Victoria Elico, hello po. Lay Valiente, God bless you. Telma Manjares ng Punta, Calamba, Laguna. Aline Herrera Seguilla at kay Nanay Margarita. Nagpapagaling ngayon, God bless you po, Nanay Marge. Mag-asawang Noli Estrada, sa tuktok daw sila ng San Mateo Rizal. Jelly Olivar, Maricar Loriaga, Doc Melody Chapoco, take care po lagi. Marivic Ambrosio, Rolina Garcia, Delia Nate or Nate, Levi Banderada at kay Candida Lumen. Salamat po at pinapatuloy nyo kami sa inyong mga tahanan ngayon pong linggo ng hapon. Ito po, mga awit mula sa Papuri Albums ang susunod, si Chris Abigail Hepolio, Darwin Jimenez, and Elmer Raffalo sa kanilang version ng Kalinga, composed yan ni Kuya Darius Del Rosario, at si Sharon Lloriente naman with her rendition of Andre Dionisios, Kailan Pa. Sa paraiso ng Eden, unang natumtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asal. At kayo na lang magpapatawad ng lahat sa lahat ng kasalanan ni Saksing kasay
Praise Release. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage. Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Praise Release. I'm braver than the way between
Hello kaagapay! Ako po si Arwel Mendoza. Hatid ko'y isang kwentong tiyak kapupulutan mo ng aral at inspirasyon. Hinahangaan ngayon ng isang babae matapos magpakita ng pagmamalasakit sa isang lalaking nangangailangan. Kamakailan lang ay napabalita ang isang janitor sa isang universidad sa Maynila dahil nakagat siya ng sarili niyang aso sa kanilang bahay. Malubha ang mga tinamong sugat ni Alvin Marbida sa kanyang mga kamay at braso dahil umabot ito hanggang sa kanyang buto. Hindi rin maigalaw ang kanyang mga kamay dahil naapektuhan ang bahagi ng kanyang nerves. Sa kanyang kwento, nakawala sa pagkakatali ang kanyang aso na tila mainit ang ulo at tuluyan na siyang nakagat. Nalaman ito ng netizen at alumna ng University of Santo Tomas na si Bea Aquino kung kaya't agad siyang humingi ng tulong online sa kanilang university community para makakolekta ng donasyon para sa panggamot kay Marbida. Agad namang tumugon at tumulong ang mga kasamahan ni Aquino at hindi bababa sa 70,000 piso ang naipong donasyon na ipinagkaloob sa kanilang pamilya. Patuloy ang pagpapagaling ni Marbida
at inaasahang makababalik sa trabaho sakaling manumbalik ang kalakasan. Labis naman ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong at nagparamdam ng pagmamahal sa kanya. Nakatutuwang isipin na hindi pa rin nawawala ang diwa ng pagbabayanihan at pagmamalasakit sa bawat isa. Tunay ngang kinalulugdan ng Panginoon ang ganitong mabuting gawain. Kaagapay, iba talaga ang saya kapag nagawa nating tumulong sa kapwa, ano? Nakapagbigay ka na ng ngiti sa iyong natulungan, napasaya mo pa ang Diyos. Sinabi sa atin ng Panginoon sa Hebreo Kabanata 13, talata 15 hanggang 16, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Maging paalala ito na bahagi ng pagmamahal at pagpupuri natin sa Diyos ay ang mahalin, pagmalasakitan at tulungan ang mga taong nangangailangan. Maging bukas palad tayo sa ating mga kaibigang nangangailangan ng pagdamay at tulong. Dahil sa ganitong paraan, tayo mismo ang nagiging instrumento ng Panginoon bilang daluyan ng pagpapala sa ating kapwa. At iyan ang hatid ko sa iyo. Ako po muli si Arwel Mendoza. Stay safe kaagapay. Praise Release. Thank you, Arwel, sa praise report na yan. At salamat rin, kaagapay, sa pagsama sa amin. We pray po na na-encourage ka sa mga praise reports na naibahagi ngayong Sunday. We appreciate the stories of Absidy Ferrer, Arwel Mendoza, Kayla Escalante, at kay Grace Estabilio na siya rin pong nag-line up ng ating mga music ngayong hapong ito. Sa ating radio TV team naman, sa pangunguna ni Eileen Valdez, kasama sina Abby Glindo, Chris Rossetti at Wenmark Balatukan. At syempre sa ating broadcast engineering team staff, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Reynaldo Pagador, at si Kuya George Cristobal doon naman po sa Bukawi Transmitter site. Maraming salamat po sa inyo. Iwanan ko po kayo ng isa pong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito, Colosas 3:15 hanggang 16. Colosas 3:15 hanggang 16. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan na lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa malayang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Yan po mula sa Colosas 3:15 hanggang 16. Kaagapay, we hope that you continue to have a relaxing Sunday evening. Ito naman, sina Kuya Jonathan Martiz at Ate Maru Cepeda Javier. We Can Do It is up next. Ako po si Aloha Cero. Siyempre, maraming salamat kaagapay sa pagsama niyo sa amin for the past 1.5 hours. Dito po yan sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Labis man sa aking kaisipan, di ko man makita lihim ng nais niya. Panghahawakan na
Siya ang lubos, ang tanging bukal ng aking pag-asa at ang pananaligan ko. Ang walang hanggan, dakilang pag-ibig ng Diyos. Jesu Cristo. Jesu Cristo. Praise Release.